Maraming salamat po. Palakpakan po natin. Soon to be Vice Mayor Chi Atienza. Magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta kayo? Namimiss ko na kayo. Totoo lang, sa pag-ikot ko sa 6 na distrito ng Maynila, hinahanap-hanap ko ang mga mukha nyo. Dahil nung ako'y umikot sa Maynila, ang pinakaunang inikot ko ay 5 distrito. At nung bawat punta ko sa mga barangay nyo, inisip ko kayo ay aking mga kaibigan. Kaya pumunta man ako sa ibang distrito, kayo pa rin ang nasa puso ko. Pero gusto ko lang malaman nyo ano ang nangyaring proseso sa akin. Kasi alam ko, dati akala nyo, magkukonsehal ako. Tama ba ako? Huwag kayo mag-alala dahil akala ko rin. Pero naaalala nyo ang pinakaunang panahon na nagkita tayo, yun ay ang Kapaskuhan noong 1 taon. Noong binisita ko ang bawat barangay nyo para maging kaibigan kayo. Tatapatin ko po kayo, hindi po naging parte ng plano ko ang tumakbo sa politika. Ngunit ngayon, looking back, I realize, lahat pala ng nangyari sa buhay ko, hinubog po pala ako ng aking Ama at ng Panginoon sa laban na meron ako ngayon. Una, alam ko, inisip nyo, gusto nyo akong tumakbo bilang konsehal. Ginawa ko po, nagsipag po ako. Dahil ang sabi ko sa Panginoon, kung yun ang gusto mo para sa akin, buksan mo ang pintuan. Sabi ko sa Kanya, hindi ko iisiping manalo. Ang iisipin ko, sumunod sa kagustuhan mo. Bumukas ang pintuan para sa akin, para tumakbo bilang konsehal. Kinaibigan ko ang bawat barangay para maintindihan ang mga programa, mga problema at mga bagay na gusto nyong mangyari sa gobyerno. Inisip ko, babaunin ko ang mga kwento nyo balang araw pag ako ay maging isang konsehal. Sinuyod ko ang bawat barangay nyo. Opo, tapos na po akong mag-house to house sa bawat barangay dito sa 5 distrito. Sa awa ng Panginoon, 3 buwan makalipas na ako'y nag-umpisang mag-ikot, mataas na po ako sa survey. Ang sabi ko, Lord, maraming salamat. Kung gusto nyo malaman ang numero, pangatlo na po ako pagkatapos ng 3 buwan. Sabi ko sa Panginoon, kung ito ang gusto mong gawin para sa akin, pabubutihan ko to. Iintindihin ko ang bawat kwento, bawat problema na marinig ko sa inyo, dahil inisip ko ipaglalaban ko kayo sa konseho balang araw. Ngunit ang hindi ko naisip, na sa aking pag-ikot pala sa 5 distrito, yun lang pala ang magbubukas sa pintuan para sa mas malaking oportunidad na makatulong. Ngunit ang masasabi ko, sa pag-ikot ko sa bawat barangay nyo na naintindihan ko ang problema ninyo, yun pala ang babaunin ko sa 6 na distritong iikutin ko. Dahil hindi naman nagkakaiba ang mga problema ng bawat distrito. Oo, nagulat din po ako kagaya ninyo no ako'y maimbitahan ni Yorme na kanyang maging katambal. Natagalan po akong magdesisyon dahil ang mga dasal ko sa Panginoon, sabi ko, sigurado na ako sa 5, Lord. Bakit mo ko papalabanin sa mas malaking gera? Ngunit ang sinabi niya sa akin, hinubog kita para dito. Unang-una, nakapagtapos ka ng political science, major in governance, kahit wala kang planong tumakbo sa politika. Binitbit po ako ng aking ama noong ako'y bata. Bata hanggang naging matanda, ako ang naging dakilang utusan ng aking ama. Tinuruan niya ako sa bawat sulok ng politika. Simula nang siya ay vice mayor, 2 termino, mayor ng 3 termino, congressman ng 3 termino. Noong naging congressman ang aking ama, di nyo man ako nakilala, ngunit ako ang naging shadow COS niya. Marami sa
Buhos niya sa Maynila. Mula po yan sa akin. Ngunit hindi ko kahit kailan sinabi kahit kanino dahil ang puso ko lang ay tumulong sa tao dahil yun ang pinangako ko sa Panginoon. Noong tinanong ako ni Yorme na kanyang maging katambal, tiningnan ko, pareho ba tayong pinaglalaban? Kasi kung bibitawan ko rin ng 5 para pumasok sa isang gera na mas malaki, sisiguraduhin ko na ang ilalaban ko, pinaniniwalaan ko at kaya kong makipagpatayan para sa iyo. Ang advocacy ako na sinisigaw palagi, kahit pa bago ako pumasok sa mundo ng politika, ay ang karapatan ng ating senior citizens. Para sa akin, importante sila at importante kayo. Ayaw niyo mang aminin na senior citizen kayo, pero importante kayo sa akin. Tinatayuan ko kayo dahil para sa akin, kung hindi niyo kami minahal at inalagaan, wala po kami dito. Kaya no ako'y broadcast journalist, importante sa akin na maging boses ng mga seniors. Tinatayuan ko ang ating mga kapatid na may kapansanan. Bakit? Dahil paglibot ko dito sa 5 distrito, na makakakita ka ng isang ina nakakarag-karag ang kanyang anak dahil siya ay may kapansanan, hihingi ng konting barya para makabili ng gamot. Yung iba na-assess na malapit pang mamatay, ngunit wala silang magawa dahil wala silang pera. Yan po ang nagpatatag sa puso ko at nagsabing makikipaglaban ako para sa kanila. Kasi dapat ang gobyerno kumakalinga. Dapat ang gobyerno nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga constituents na nakikita ko ay kulang. Pangatlong tinatayuan ko ay ang ating mga kapatid na Muslim. Alam nyo lahat, batang bukid ako. Alam nyo rin kalahati ng barangay ko mga Muslim. Kaya pinaglalaban ko sila dahil ang kanilang kultura ay mayaman at masarap silang maging kakampi at kaibigan. Nandyan nga po ang aking ama sa port area, si Chairman Dimacuta, na kaibigan natin simula pa lang nung umpisa ng aking ama. At tinatayuan ko rin ang ating mga kapatid na mga LGBTQ+. Bakit? Dahil kung meron ako isang bagay na nakita sa entertainment industry na kung saan ako nagtrabaho, nakita ko may diskriminasyon. At para sa akin, kung ako magiging boses ng Panginoon, dapat maipakita ko sa lahat na may karapatan ang lahat ng tao na mamuhay ng tapat at sapat. Tinatayuan ko rin dito ang mga barangay chairman, buong barangay pati kagawad. Dahil alam ko nung panahon ng aking ama, spoiled po kayo. Tama ba ako? Nung tumatakbo akong konsihal, hinihingan niyo ako ng bigas at apple. Naaalala ko yan. Ang sinabi ko noon, pasensya na, konsihal lang po ang tinatakbo ko. Na-realize ko, pagsasabak pala ako dito, balang araw, mabibigay ko na ang gusto nyo. At kaakibat po niyan, ang suporta pagdating sa mga ospital. Dahil ngayon palakasan po ang nakikita natin. Nung panahon ng aking ama, alam niyan, pag nagkasakit kayo, makakalabas-pasok kayo sa mga ospital. Bakit? Dahil kayo ang partner ng local government para maging successful ang mga programang gusto namin gawin. Mararamdaman niyo po ang pagmamahal na naramdaman niyo ng aking ama ay nakaupo bilang vice-alkalde at alkalde. But more than anything, na-realize ko, bata pa lang ako na pala ang napili ng aking ama. Bakit? Dahil kung nakita niyo man na siya, ay naging isa sa pinakamagaling na vice-alkalde ng Maynila. Ang natutunan ko po sa kanya ay kung paano gumawa ng desisyon na mahirap at paano siya nakakahanap ng solusyon sa mga problema kapag siya ay mag-isa na lang sa kanyang kwarto. At yan po ay taimtim na siya ay nagdadasal sa Panginoon. Kung meron akong kaya kong ipagmayabang, yan ay ang aking pananampalataya sa Panginoon. Dahil naniniwala ako lahat tayo may misyon dito sa mundo. Kung ako man ay nabigyan ng mas malaking misyon, alam ko kaya ko. Dahil hindi ako dadali ng Panginoon dito kung hindi niya ako binigyan ng sandata panglaban ko. Ang trabaho ng vice-alkalde
ay pangalagaan ng City Council, maging presiding officer, gumawa ng mga batas at lahat ng ordinansa na makatutulong sa bawat Manilenyo. Alam ko ang responsibilidad ng Vice Alcalde at yan ay tumulong sa bawat konsihal na gumawa ng mga tamang legislation para makatulong sa inyo. Dahil kaibigan ko na kayo, ako mismo makikialam. Dahil alam ko, ang mga gagawin ng mga batas at ordinansa, kayo po ang either makikinabang o mahihirapan. At dahil bukas po ang aking puso sa pakikinig sa inyo, dahil alam nyo kung gaano ko kakulit sa inyong mga barangay. Kakailanganin ko po na aktibo rin kayo balang araw kung ako ay malalagay sa posisyon bilang Vice Alcalde. Sa pag-ikot ko sa Maynila, marami ang hinaing ng ating mga kababayan na mga Manilenyo. At marami po doon kakailanganin ang tulong ng Vice Alcalde at ng Konseho. Dahil marami doon sa hinaing nila, kailangan nating baliktarin muli. Huwag kayong mag-alala. Dahil ang kapakanan nyo, ang kapakanan ng inyong mga kabarangay, yan po ang bit-bit ko sa laban na ito. Para lang alam nyo, bakit ako umoo kay Yorme? Dahil unang-una, pinangako niya sa akin, ibabalik natin ang Buhayin ng Maynila program niya. Na alam ko na gustuhan nyo at alam ko kayo ang nakinabang dito sa 5 distrito. Bakit ko gusto yon? Dahil sa mga Buhayin ng Maynila program na ginawa ng aking ama noon, yan ay nakatulong sa ekonomiya ng ating lungsod. Yan po ay tumulong sa maraming Manilenyo na makatayo muli sa kanilang mga paa. Pangalawa, dahil siya po ay nangako sa akin ng Livelihood for All program. Tumatayo ako dito sa inyong harapan dahil gusto ko ang bawat barangay, bawat Manilenyo, mabigyan muli ng pagkakataon na sila ay makatayo sa kanilang mga paa sa pamamagitan ng kanilang iba't ibang livelihood programs. Yan po ang kagalingan ko bilang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Dahil ang Kababaihan ng Maynila, kung nakita nyo man noong isang linggo, kami po ay namayagpag ng 40 years. Dahil kahit walang posisyon, marunong po kaming magturo ng livelihood program for all. At gusto kong palaganapin ito sa buong Maynila. Dahil gusto ko, kung isang termino lang ang ibibigay sa akin ng Panginoon balang araw, isang legasiya ang iiwan ko dito. Ayoko nang maraming humihing solicitation para sa gamot, para sa pang-isyong pangraw, isang legasiya ang iiwan ko dito. Ayoko nang maraming humihing solicitation para sa gamot, para sa pang-isyong pang-medikal, matulong para sa kanilang mga anak dahil walang pagkain. Dahil lahat po yan kaya ng punan ni Yorme ng LGU ng Maynila. Ang gusto ko sa susunod, ang solicitation na hihingin nyo po ay pang fiesta na lamang. Dahil gusto nyong pasayahin ang inyong mga barangay. Pero bago po ako magtapos, gusto ko lang alam ninyo, baon ko ang bawat kwento, bawat storya na nilahad nyo sa akin. Yan po ang ipaglalaban ko balang araw bilang Vice Alcalde. Dahil narito po ako sa posisyon ko ngayon na nakikipaglaban sa buong Maynila, hindi na lamang sa isang distrito, dahil gusto kong mabago ang buhay ng mga Manilenyo at mapunuan ang mga pangangailangan na matagal na hindi na naibigay sa inyo. At tataas po ang inyong mga noo pag ako po ay nakaupo bilang Vice Alcalde dahil kayo, 5 distrito ang aking pamilya. Kayo po ang aking bahay. Kapag nasolid nyo ako dito sa 5 distrito, makakasigurado kayo na mararamdaman nyo muli ang